Isang eksperimento na gamit ang umiikot na disk, ang tila nakialam mismo sa gravity, at ang mga bagay na inilagay sa ibabaw nito ay biglang gumaan. Sinubukan din ng mga siyentipiko na gawing sandata ang plasma na nagpapaputok ng sobrang init na materyales na tumatakbo ng libu-libong milya bawat segundo. At sa Canada naman, may proyekto ang gobyerno para alamin kung ang mga UFO ay lumilipad gamit ang magnetic fields sa halip ng mga makina. Ito ang mga eksperimento ng gobyerno na tila lumagpas na mismo sa law of physics. Pero bago natin simulan ang mga yan, huwag mo sana kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Noong kalagitnaan ng 1990s, isang Russian scientist na si Eugene Podkletnov ang nag-claim ng tinatawag na gravity shielding experiment. Ayon sa kanya, nakahanap siya ng paraan para bahagyang harangan ang gravity. Gumamit siya ng umiikot na disk na gawa sa superconducting material, isang klase ng napakalamig na ceramic na pinapadaloy ang kuryente ng walang resistance. Nang pinaikot ito ng mabilis sa loob ng magnetic field, sinabi niyang ang mga bagay na inilagay sa ibabaw ng disk ay gumaan ng 2%. Maaaring maliit lang pakinggan, pero kung totoo, ibig sabihin nito nakahanap siya ng paraan para bawasan ang mismong gravity, isang bagay na taliwas sa mga itinuro ni na Isaac Newton at Einstein. Naging kontrobersyal ito at seryosong tinignan pa mismo ng NASA. Sinubukan nilang ulitin ang eksperimento pero hindi nila nakuha ang parehong resulta. Gayunman, kung tama si Podkletnov, posibleng kontrolin ang gravity na magbubukas ng pinto sa mga ideya gaya ng gravity shields at bagong paraan ng pagpapalipad ng spacecraft. Pagsapit naman ng early 2000, sinimulan ng US Air Force ang isang proyektong tinawag na Marauder Project. Lihim itong programa na layong gumawa ng plasma railgun, isang sandata na nagpapaputok ng plasma projectiles sa napakabilis na bilis, na halos 3% ng bilis ng liwanag. Para mas maunawaan, ang bilis ng liwanag ay nasa humigit kumulang 186,000 miles per second, kaya ang 3% nito ay higit pa sa 5,500 miles per second. Ang plasma ay isang sobrang init na gas na may karga ng kuryente, at ang pagkontrol nito bilang sandata ay nangangahulugan ng pakikialam sa physics na lampas sa nakasanayan natin. Layunin ng Marauder na magpalipad ng mga plasma bolt na hugis donut na may kakayahang sumira ng mga target ng may matinding lakas at katumpakan. Gumamit ito ng matitinding kuryente at magnetic fields na halos tumatapak na sa pisikang malapit sa bilis ng liwanag. Bagaman classified ang maraming detalye, ipinakita ng Marauder kung paano sinubok ng military research ang mga hangganan ng posible ayon sa pisika. Noong 1950s naman inilunsad ng Canada ang Project Magnet, isang proyektong pinunduhan ng gobyerno para pag-aralan kung ang magnetic fields ang maaaring dahilan ng lipad ng mga UFO. Ang ideya ay kung ang mga dayuhan ay gumagamit ng flying saucers, baka magnetism ang gamit nila para lumutang at gumalaw, isang bagay na sumasalungat sa paraan ng pagpapalipad ng mga eroplano at rocket. Nagtayo ang mga siyentipiko at engineer ng Project Magnet ng mga magnetometer, mga aparatong sumusukat ng magnetic fields sa iba't ibang lugar sa Canada para mag-detect ng kakaibang magnetic activity na maaaring palatandaan ng alien technology. Sinuri din nila ang mga ulat tungkol sa mahiwagang liwanag at bagay sa kalangitan. Isa ito sa mga unang opisyal na pagsisikap ng gobyerno na seryosohin ang UFO at mga dayuhan. Sa kasamaang palad, hindi sila nakahanap ng flying saucer o bagong pisikal na tuklas. Pero maituturing itong advanced sa panahon nito dahil isinulong nito ang ideya na ang magnetismo ay maaaring susi sa teknolohiya ng hinaharap. Hanggang ngayon, ang pananaliksik tungkol sa magnetic propulsion ay nananatiling cutting-edge na larangan. Noong 1989 naman, dalawang chemist na sina Martin Fleischmann at Stanley Pons ang humarap sa buong mundo at nagsabing nagawa nila ang isang bagay na halos imposible. Ayon sa kanila, nakalikha sila ng nuclear fusion sa loob lang ng isang glass jar sa ibabaw ng mesa. Para maintindihan, ang fusion ang mismong nagbibigay ng enerhiya sa araw. Nangyayari ito kapag nagsasalpukan ang mga atom ng sobrang tindi hanggang magdikit at maglabas ng napakalaking enerhiya. Karaniwan, kailangan ng matinding init na milyon-milyon degree para maganap ito, isang bagay na imposible gawin sa simpleng laboratorio ng walang nuclear reactor. Pero ayon kina Fleischmann at Pons, nakahanap sila ng shortcut. Gumamit sila ng metal na tinatawag na palladium na binabad sa heavy water. Sa pagkakwento nila, pinagsisiksikan ng palladium ang mga hydrogen atom hanggang magsanib ito ng walang init, walang radiation, at walang higanteng facility. Nagkagulo ang scientific community. Kung totoo ito, ibig sabihin ay wala ng langis, wala ng gas, isang timba ng tubig lang, endless energy na. Ngunit nang subukan ng ibang siyentipiko, karamihan ay hindi ito nagawa. Tinawag ng marami itong junk science.
Pero ang ideya ng cold fusion ay hindi tuluyang nawala. Hanggang ngayon, may mga pribadong laboratorio at startup na patuloy na sumusubok na basagin ang misteryong ito. Pagsapit naman ng early 90s, sinimulan ng US military at scientific agencies ang High Frequency Active Auroral Research Program sa Alaska. Sa simpleng paliwanag, isa itong napakalaking radio transmitter na nagpapadala ng matinding enerhiya papunta sa ionosphere, ang bahagi ng atmosfera ng mundo na puno ng charged particles. Opisyal na layunin nito ay alamin kung paano nagre-react ang ionosphere kapag tinamaan ng malakas na radio waves. Mahalaga ito para sa mas malinaw na komunikasyon at mas maayos na GPS, para itong paghahagis ng bato sa lawa na gumagawa ng alon. Sa HRP, ang radio waves ang bato at ang ionosphere ang lawa. Pinagmamasdan ng mga siyentipiko ang mga wave na ito para maintindihan kung paano tayo pinoprotektahan ng magnetikong kalasag ng mundo laban sa space weather. Pero syempre, hindi ito nakaligtas sa mga haka-haka. Kumalat ang conspiracy theories na kaya raw ng HAARP magkontrol ng panahon, magdulot ng lindol, o kahit manipulahin ang isip ng tao. Walang napatunayang ganito, pero ang science na pinagmulan ng proyekto ay totoo at kahanga-hanga. Noong 2014, opisyal na isinara ang HAARP at ipinasa sa University of Alaska na patuloy pa ring gumagamit nito para sa research. Noong 2015 naman, isang makasaysayang tagumpay ang naganap sa pamamagitan ng LIGO o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, nakadetect ang mga siyentipiko ng gravitational wave, isang ripple mismo sa kalawakan. Galing ito sa banggaan ng dalawang black hole, mahigit 1 bilyong taon na ang nakalipas. Sabi ni Einstein noong 1915, posible ito pero walang nakakita noon. Ang LIGO ay binubuo ng dalawang higanteng tunnel na tig 2.5 miles ang haba, puno ng lasers na idinisenyo para sukatin ang mga galaw na mas maliit pa kaysa sa isang atom. Ang kanilang na-detect ay isang paggalaw na parang paglipat ng kotse mo ng 1 trilyon na bahagi lang ng kapal ng isang buhok. At kahit sobrang liit ng senyales na yon, napatunayan nito ang isang napakalaking bagay. Ang space-time ay hindi nakapirmi. Ito ay nababanat, nagvi-vibrate at gumagalaw. Sunod naman, pag-uusapan natin ang tungkol sa muons, mga subatomic particle na kahawig ng elektron pero higit 200 times na mas mabigat. Ang kakaiba sa kanila ay kaya nilang dumaan ng madali sa matitigas na bagay tulad ng bato o bakal. Sa Fermilab malapit sa Chicago, mayroong isang napakalaking magnet ring na may sukat na 50 feet ang lapad. Doon, paulit-ulit na pinapadaan ng mga siyentipiko ang mga muon para obserbahan kung paano sila kumikilos. At bagamat medyo kakaiba pakinggan, napakahalaga nito dahil kung hindi tugma ang galaw ng mga muon sa sinasabi ng mga aklat ng physics, ibig sabihin may mali o may hindi pa tayo alam. At yun nga ang nangyari, ang paraan ng kanilang paggalaw ay tila nagpapahiwatig na may invisible force o di kilalang particle na nakikialam. Isang bagay na wala pa sa ating standard model of physics, ang pinakamabuting blueprint na meron tayo para maintindihan ang universo sa pinakamaliit na antas. Noong 2021 at 23, nakakuha ang mga mananaliksik ng resulta na malakas na palatandaan na mayroong kakaibang nangyayari. Hindi pa ito tuluyang kumpirmado, pero kung mapapatunayan, dalawang bagay ang posibleng ibig sabihin nito. Una, baka may mali sa kasalukuyang modelo natin ng physics, o pangalawa, mayroong ganap na bago na hindi pa nadidiskubre. Anuman ang totoo, ito ay magiging isa sa pinakamalaking pagbabagong haharapin ng science sa mga nakaraang dekada. Noong 1963 naman, noong panahong ng Cold War, itinapon ng US military ang 480 million copper needle papunta sa orbit ng mundo. Layunin nila ay gumawa ng backup communication system kung sakaling sirain ng mga Soviet ang global radio. Ang mga karayom na ito na bawat isa halos 1.8 sentimetro ang haba ay idinisenyo na kumilos na parang maliliit na antena na nakalutang sa kalawakan. Kung sakaling hindi na gumana ang radio signals sa pamamagitan ng ionosphere o bumagsak ang mga satellite, ang mga signal ay didiretso sa artipisyal na sinturon ng mga karayom na ito. Ang ideya ay galing sa Lincoln Labs ng MIT at inilunsad bilang Project Needles na kalaunan ay tinawag na Project Westford. Ayon sa plano, kapag nailagay ang mga karayom sa isang bilog na orbit sa itaas ng mundo, makakabuo sila ng simple pero maaasahang paraan para mapanatili ang komunikasyon sa pinakamasamang senaryo. Ngunit nang ipakalat na ang mga karayom, hindi sila nabuo bilang maayos na singsing tulad ng inaasahan. Karamihan sa kanila ay nagdikit-dikit lang at ang resulta ng radio testing ay nakakadismaya. Sa huli, isinantabi ang proyekto.
Pero bago pa man ito tuluyang mawala, nagalit ang maraming astronomer. Para sa kanila, para lang itong pagkalat ng basura sa kalawakan. Nagdulot ito ng malawakang protesta mula sa mga siyentipiko sa iba't ibang panig ng mundo. Kahit hindi nagtagumpay ang Project Westford, ipinakita nito kung hanggang saan kayang lumampas ng mga gobyerno noong Cold War, pati na ang gawing parang higanteng antena ang mismong mundo. Pagdating naman sa modernong panahon, mula early 2000, ay malaki ang inilaan ng gobyerno ng US sa quantum teleportation. Pero ano nga ba ito? Sa simpleng paliwanag, ito ay paraan ng paglilipat ng impormasyon mula sa isang lugar papunta sa isa pa agad-agad, nang walang anumang pisikal na bagay na gumagalaw sa pagitan. Gumagana ito gamit ang quantum entanglement. Dito, dalawang maliit na particle ay nagiging magkaugnay pero hindi pisikal. Ang kakaiba, kapag binago mo ang isa, ang kabila ay agad na naapektuhan kahit gaano pa sila kalayo. Tinawag pa nga ito ni Einstein na spooky action at a distance. Noong 2004, tumulong ang DARPA, ang research arm ng Pentagon, para makapagtayo ng gumaganang quantum teleportation network sa Boston. Nakakonekta nito ang Harvard, Boston University, at isang tech firm na tinatawag na BBN. Ginamit nila ang entanglement trick na ito para magpadala ng sobrang secure na mensahe. Ang kagandahan, kapag may nagtangkang makialam sa mensahe, agad masisira ang entanglement at malalaman ng sistema. Ibig sabihin, bukod sa mabilis, halos imposibleng i-hack. At higit pa rito, pinatunayan ng experiment na gumagana ito hindi lang sa controlled lab, kundi pati sa totoong kondisyon. Maaga pa ang teknolohiyang ito, pero kung ma-scale up, maaari nitong baguhin ang paraan ng ating komunikasyon sa malalayong distansya. Ngayon naman, punta tayo sa isang anomalya na posibleng mag-iba ng pananaw natin sa mismong physics. Noong 2022, inanunsyo ng mga siyentipiko sa Fermilab, isang napakalaking government-funded particle lab malapit sa Chicago, na pinag-aralan nila ang isang maliit na particle na tinatawag na W boson. Ang W boson ay isang subatomic particle na responsable sa ilang uri ng nuclear decay. Siya ang tagapagdala ng isa sa mga pangunahing puwersa ng kalikasan, ang weak nuclear force, na siyang dahilan kung bakit nagiging radioactive ang ilang materyales. Ayon sa Standard Model, ang teoryang pinakamahusay nating paliwanag sa universo, halos eksaktong napepredict ang bigat ng W boson. Ngunit nang sukatin ito ng Fermilab team, natuklasan nilang mas mabigat ito kaysa sa sinasabi ng teorya at hindi basta maliit ang diferensya, kundi malaki. Kung tama ang resulta nila, ibig sabihin, may mali sa kasalukuyang modelo ng physics. May kulang o baka may hindi talaga natin naiintindihan. Ngunit noong 2023 at 24, sinubukan namang sukatin ito ng mga siyentipiko sa Large Hadron Collider sa Europa at ang resulta nila ay normal, tugma sa Standard Model. Kaya ngayon, dalawa sa pinakamalaking physics labs sa buong mundo ang may magkaibang findings. Mali ba ang equipment ng Fermilab? O nakatagpo na ba tayo ng bitak na magbubukas sa panibagong uri ng physics?